Amen. What a solo. Amen. Amen. What a blessing. Nasaan po si Brother Raymar Batukan? Amen. 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 All right, let's all stand. What a privilege to be with you tonight. Amen. And what a blessing. Thank you for the privilege. And open your Bibles, John chapter 15. Amen. At ang mensaheng ito ay para talaga kay Brother Raymar. Amen. Pero lang po. And, siya ay malaking blessing sa gawain. Okay, John chapter 15. And we'll begin reading verse 1. John chapter 15, verse 1. And it's a joy to be of service. Good to see you, Brother Cruz. Amen. And your family. John chapter 15, verse 1. And we'll read down through verse 11. Gawin po nating responsive reading. I'll read verse 1. You read verse 2. And salitan po until we arrive sa verse 11. Kung nakuha niyo na po, would you say aloud, Amen? Amen. Amen. The Bible says, John chapter 15, verse 1, sabi ng Panginoon, I am the true vine, and my Father is the husbandman. Amen. Hindi po yan outer darkness, ha? Amen. But verse 3, now you are clean through the word which I have spoken unto you. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me ye can do nothing. If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what you will, and it shall be done unto you. As the Father hath loved me, so have I loved you. Continue ye in my love. Altogether, verse 11, ready, read. These things have I spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full. Amen. Let us pray. Dear Lord, Heavenly Father, as we come before you tonight, we thank you for your love, your goodness toward us. We thank you for this place, the Great Baptist Heritage Bible College. Salamat, Lord, for this institution, na siya po ay isang local church ministry. Salamat sa CBBC San Pedro. Salamat kay Dr. Ed Laurena na vision na magkaroon ng lugar na ganito. And we thank you for these many students who are here tonight. We pray that you will encourage our hearts, maging hamon sa bawat isa sa amin through your word as we lift up the name that is above every name, the name of our Lord Jesus Christ. We pray that He comes alive in the pages at makita ng mas maliwanag sa buhay po ng bawat isa. We ask you all these things. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Amen. You may be seated. Pwede na pong maupo ang bawat isa. Amen. Amen. And if you're taking notes, our title today is Abiding with the Joy of the Lord. Abiding with the joy of the Lord. Now, alam po natin, tayo po ay nasa mga last days ng buwan ng July. In a few days, August na. It means we're already almost halfway through the semester. At marami nung umpisa ay on fire. Nung umpisa ng semester, excited. Nung umpisa ng semester ay may positibo na attitude. Nung umpisa ng semester, very motivated. Halos handang lusubin ang impyerno. Amen? At ang gates of hell. At nag-umpisa ng on fire. Pero ngayon, merong iba na baka may reklamo na. Baka yung iba ay negatibo na. Baka yung iba ay natutulog na lang sa chapel. Amen? Pero noon ay kayo ay puno ng kagalakan, puno ng excitement sa umpisa ng semester. Amen? At they were on fire. Merong bukas na Bible, bukas na puso, bukas na pag-amen. Amen? At bukas ng mga mata.
Pero ngayon, marami maring nalulumpay-pay na, nagdadalawang isip na, sa Bible school, plano ng matulog sa mga klase. But God wants to make sure that we have a fire na hindi lang sa umpisa, pero a fire that will maintain for the Lord. Amen? Maraming Kristiyano lulubog, lilitaw. Their emotions dictate ang kanilang action. But the Lord, in our text today, and please keep your Bibles open dito sa John, chapter 17, ay nagbibigay po siya ng mga admonition sa kanyang disciples kung paano sila makakapagpatuloy. How to keep going on with the fire of God in their hearts. Alam ng Panginoon ang haharapin ng mga disciples na to. Haharap sila sa pag-uusig, haharap sila sa matinding challenges sa kanilang pananampalataya, at hahabulin sila ng Roman Empire at papatayin isa-isa. But today, ang ibibigay sa kanila ng Panginoon, makita natin sa teksto, is how they can abide on fire for the Lord. And so our title today is Abiding with the Joy of the Lord. You see, hindi po design sa Kristiyano na ikaw ay nakasimangot. Hindi po design sa Kristiyano na ikaw ay mukhang inis. Hindi po design sa Kristiyano na ikaw ay mukhang natalo sa sabong kanina. Hindi po design sa Kristiyano na ikaw ay maasim ang mukha para kang pinautisman sa kalamansi Diyos. Ang design sa Kristiyano is that you would abide in the joy of the Lord, na kahit anong mangyari sa iyo, masaya kang naglilingkod sa Diyos. Abiding in the joy of the Lord. At ito ang sikreto na ituturo ng Panginoon sa kanyang mga disciples sa ating mga talata. Bago niya iwanan ng mga disciples, sapagkat yung farewell address ay John 13 hanggang John 17, ay nagbigay po siya ng mga admonitions, how that they can go on. At isang napakahalaga doon is that they will have the joy of the Lord. Amen? Meron ba kayong joy of the Lord? Parang wala eh, pag nakikita ko yung ibang mukha. Amen? Meron ba kayong joy of the Lord? You see, it is a great principle that we would abide with the joy of the Lord. Ang sabi ng Diyos, acceptable service to Him must be done with joy. Ano man ang gawin mong paglilingkod, ano man ang gawin mong maganda, kapag wala yan kagalakan sa Diyos, ito ay hindi katanggap-tanggap sa Diyos. If you're just operating out of routine, tandaan po natin, listen to this, Deuteronomy 28. Sabi ng Bible, moreover, all these curses shall come upon thee, verse 47, because, just listen, thou servest not the Lord thy God with joyfulness and with gladness of heart for the abundance of all things. Deuteronomy 28, verse 47. May sumpa. Kapag hindi ka naglingkod, na iyan ay umusbong mula sa isang puso na may kagalakan sa Diyos. Kaya nga po, sabi ng Bible, make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. All effective service to God must flow out of a proper heart for God. A heart that is spiritually holy. Amen? A heart that is spiritually healthy. A heart that is spiritually happy in the service of the King. Amen? Napakaganda nung dumalaw si Queen of Sheba doon sa kingdom ni Solomon at sabi niya, nakita ko ang iyong kaharian, nakita ko ang iyong ginto, nakita ko lahat ng kayamanan, pero ang pinaka nakapagmangha sa akin is when I saw thy servants. Happy are thy servants that serve continually. Masaya silang naglilingkod sa Diyos. Lahat ng paspeto ng mundo ay sila'y naglilingkod ng may poot at may bitterness. Pero ang mga Kristiyano ay dapat naglilingkod mula sa isang puso na may kagalakan sa Diyos. It is the joy of the Lord that can transform your life. Amen? Ang maglingkod bunga ng isang puso na mapagpasalamat sa Diyos. And today, if you are not serving with a joyful heart, God wants to fix your heart. Amen? Baka ikaw ay nandito, meron kang carnal heart. Baka ikaw ay nandito, meron kang cold heart sa Diyos. Baka meron kang callous heart. At baka meron kang careless na heart sa Diyos. At basta-basta na lang sa'yo,
maging estudyante sa BHBC. Basta-basta na lang sa'yo ang gawin ng iyong responsibilidad at lahat ng ginagawa mo ay wala na yung kagalakan. But tonight, God wants to restore to you the joy of serving God. Na lahat ng gawin mo ay masabi mo, there's joy in serving Jesus as I journey on my way. Joy that fills the heart with praises every hour and every day. Amen? Sapagkat ako'y naniniwala, ang masayang lugar sa Kristiyano ay ang gawain ng Diyos. Amen? Isipin nyo, ang isda, masaya sa tubig. Sapagkat doon dapat siya. Pag tinanggal mo siya doon, ulam na siya, tuyo na. Amen? Yung ibon, masaya sa himpapawid. Pag nilubog mo sa tubig, baptist na yon. Amen? Ang ibon, masaya sa ere. Ang isda, masaya sa tubig. Kaya nagtataka na lang ako, bakit yung ibang Kristiyano hindi masaya sa gawain ng Diyos? Ang kagalakan ng Kristiyano maglingkod sa Panginoon. Amen? Sapagkat there is joy in serving Jesus. If you believe that tonight, say aloud, amen? Restore the joy of the Lord. Abiding with the joy of the Lord. Now, lahat ng tao sa mundo, naghahanap ng kagalakan. Naghahanap ng kasiyahan. Merong mga dito dating hinahanap sa bote ng Hinebra. Amen? Meron naman mga dito dati hinahanap sa mga nightclub ng mundo. Amen? Meron naman mga dito hinahanap dati sa mga bagay na illegal. Amen? Pero ngayon, hinahanap natin sa salita ng Diyos ang kagalakan na ang Diyos lang ang nakakapagbigay sa atin. Amen? It is the joy of the Lord. Ang mundo, they are looking for joy in all the wrong places. Sa mga bagay ng mundo, nabibigoy lang sila. People search for it in fame. People search for it in money, in unbelief, sa pagbabackslide. At akala nila doon sila magiging masaya. In fame, there is no joy in fame. There is no joy in fame. Ang mga taong artistang yun, sira ang kanilang mga buhay. At nakadroga silang lahat. There's no joy in money. Kapag tonight, sinabi ko, bibigyan kita ng 1 million pesos, it will not bring joy to you. Bang umiti na yun. Sabi ng iba, Pastor, try lang natin. Amen. It will not bring joy. Mag-aaway-away lang ang pamilya, magkakagulo. Unbelief will not bring joy. Atheist, agnostic, ang pinaka-depressed na tao sa mundo. Sa pagbabackslide, it will not bring joy. Ang pinaka-miserabling tao ay yung dating estudyante sa BHBC, pero sila ay na-kick out, sila ay umalis, at ayaw bumalik, ayaw mag-repent, sapagkat sabi ng Bible, the triumphing of the wicked is short, and the joy of the hypocrite is but for a moment. Amen? Walang kasiyahan sa mga bagay na yon, but true joy is found in serving the Lord. And so ngayong gabing ito, 4 na bagay about this joy. Amen? If you're ready, say aloud, amen. Amen. Number 1, we see it is a joy that is required. Required. It is a joy that is required. Sa ating teksto, sabi ng Panginoon, para manatili. Manatili. Paano manatili? Paano mag-abide? Kailangan natin ang joy of the Lord. It is impossible to serve God without the joy of the Lord. Yes, pwede kang gumawa. Yes, pwede kang maglingkod. Pero ang paglilingkod na iyon ay hindi katanggap-tanggap sa Diyos. To be acceptable service, it must have the joy of the Lord. You see, the joy of the Lord, hindi po optional. It is essential. Without joy, ministry ay nagiging miserable. Ang Christianity mo magiging burden. Ang training mo rito ay magiging tears. Ang pag-i-endure mo rito ay hindi na enjoy. Pag wala kang joy of the Lord, ay walang nagiging glory sa Panginoon. But with joy, nakikita natin, serving God is the greatest privilege sa buhay Kristiyano. Amen? It is required. Bakit? Sabi ng Bible, the joy of the Lord is your strength. Ang nakakapagpatuloy sa iyo at panatili sa iyo, hindi po kape, hindi cobra, hindi Mountain Dew, hindi sting, hindi palakpak ng tao, hindi recognition ng tao. Ang makakapagpatuloy sa iyo ay ang kagalakan ng Diyos that you have a joy in serving Jesus. There's joy in serving Jesus. It is required. Ito ang sikreto na makapagpatuloy sa Panginoon. Sapagkat sabi ng ating inaawit, there's joy in serving Jesus, joy amidst the darkest night, for I've learned the wondrous secret, and I'm walking in the light. Amen? It is a joy that is required. Tanong, meron ka bang joy of the Lord?
It is a joy that is required. Pero pangalawa, it is a joy of the Redeemer. Amen? Of the Redeemer. Ito ang kagalakan ng ating tagapagligtas mismo. John 15, verse 11. Turn there to John 15, verse 11. Sabi po dyan, these things, sabi ng Panginoon, have I written unto you, that, ano sabi? My joy might remain in you. Now, the God that we have as Christians ay isang Diyos na mayroong kagalakan. The joy we have as Christians ay ang kagalakan ni Kristo mismo. Amen? Ang kagalakan na dapat mayroon tayo is the joy of the Lord. Sabi ng Panginoon, my joy. Hindi joy, kalamansi. It's the joy of the Lord. Hindi galing sa bote. Hindi galing sa droga. Hindi galing sa good time. Hindi galing sa barkada. Hindi galing sa bisyo. Hindi galing sa boyfriend. It's the joy na galing sa Diyos mismo. Amen? Siya nagbigay. My joy I give unto you. Amen? Can you imagine, ang binibigay sa atin na joy ay yung nasa Panginoon mismo. The joy in the heart of God is the joy He wants to give you today. Alam niyo, ang problema, yung binigay sa atin ng Katoliko na larawan ng Panginoong Hesukristo, hindi joyful. Mukhang ang putla, tapos parang laging sorrowful. Hindi po ito tamang larawan ng ating Panginoon. Hindi Kastila ang Panginoon. Amen? At hindi statwa. But listen to this verse and turn there quickly. Keep your place at John 17, but look at John 15, but look at Hebrews 1, verse 8. Anong description ng ating Panginoon? Ang joy na binibigay niya sa atin. Hebrews 1, verse 8. Sabi ng Bible, but unto the Son, He saith, thy throne, O God, is forever and ever. A scepter of righteousness is the scepter of thy kingdom. Thou hast loved righteousness and hated iniquity. Therefore God, even thy God, hath anointed thee, ano sabi? With the oil of gladness above thy fellows. Ang verse ay patungkol sa Panginoong Hesukristo. At siya raw po ay anointed ng merong kagalakan ng Panginoon. Higit sa lahat ng tao na nabuhay sa planetang Earth, ang ating Panginoon ay merong joy of the Lord. Amen? Kaya nga po, nung nangaral ng Panginoon, nag-iimbita, nag-aakay siya ng tao, ng kaluluwa. He always illustrated as inviting them to a feast. Amen? Nag-i-invite sa feast, hindi funeral. Sa funeral, pwedeng matulog. Sa feast, dapat masaya. Kaya pag pinagpipista natin ang salita ng Diyos, ay dapat hindi tulog. Dapat masaya. Amen? Sapagkat it has the joy of the Lord. Look at John 17, verse 13. Same context dito. John 17, verse 13. Sabi ng Panginoon, and now come I to thee, and these things I speak in the world, that they might have, ano sabi ng verse 13? My joy fulfilled in themselves. You see, we are to have the joy of the Lord. And the joy na ating pinag-uusapan is the very joy of Jesus Himself. Amen? Hindi po manufactured, hindi synthetic. Galing sa Panginoon. Sa mismong puso ng Diyos na binibigay niya sa atin. So it is a joy that is required. It is the joy of the Redeemer. Number 3 na po, kung may malakas na amen. It is the joy that remains. It is a joy that remains. Hindi po ito lulubog at lilitaw. Look at John 15, verse 13. John 15, verse 13. The Bible says, these things have I written unto you, that my joy, ano sabi? Might remain. It is a remaining joy. Hindi po ito pabago-bago, hindi lulubog, lilitaw, kaya ang Kristiyano, hindi din dapat ganun. Amen? It is a joy that remains. It is a deep, abiding joy. We sing the hymnal, there is joy in serving Jesus, joy that throbs within my heart. There is joy, joy that never shall depart. You see, the joy of God ay parang ilog. It is like a river that just flows and flows and flows, springing up within your soul. Amen. It is joy unspeakable and full of glory. It is like a great overflowing well springing up within my soul. Sabi ni Isaiah, therefore with joy shall you draw waters out of the wells of salvation. Hindi naubos. Sabi ng Psalm 46 verse 4, there is a river, the streams whereof shall make glad the city of God. Amen? Sabi ni Apostle Paul sa kulungan, the Bible says, rejoice
in the Lord always, and again I say, rejoice. Kahit sa kulungan, nasabi ni Paul, ako'y masaya, kaya ikaw sa dorm, hindi yan kulungan, dapat masaya ka. Amen? Rejoice in the Lord evermore. What is the shortest verses in the Bible? Alam niyo po? Pinakamaikli. Memory verse ng lahat. Jesus wept. Amen? Ano naman yung pinakamahaba? Esther 8 verse 9. 80 words. Bakit Esther? Sapagkat ito'y galing sa bibig ng isang babae. Amen? At walang katapusan ang daldal. Amen? All the men say aloud, amen? Wow, even Brother Cruz. Amen? You see, but one of the shortest verse in the Bible ay ito rin po, rejoice evermore. 2 words. One of the shortest verses because it has the longest meaning. Amen? Evermore, walang patid na kagalakan sa Panginoon. Amen? There was a girl doon sa Canada, sa Winnipeg, Canada. Ang pangalan niya si Lisa Lester. Nag-enter siya ng contest para sa Guinness World Record. Ang contest, smiling contest. Sige nga po. Kulang ng ngipin yung iba. Amen. Smiling contest. Pumasok siya. Ang record, 7 hours and 32 minutes, smile. Na walang patid. Sumali siya. At nanalo siya. Na-break yung record. She smiled continuously for 10 hours and 5 minutes. At kumplito ang ngipin niya. Kaya nagtaka ako dun sa Candelaria nung isang skit, nag-skit, tumalbog yung pusiso. Amen. Nandito po yun. Amen. Bakit? Kaya nakapag-smile ng 10 hours. Bakit ang mga Baptist hindi makasmile kahit isang oras? Amen? Dapat you have a smile. Kahit meron kang trial, ay meron ka pa rin smile para sa Diyos. Amen? Kahit may problema, kahit may struggle, kahit may pagsubok, kahit may sakit, kahit may financial problem, kahit mahulog ang pustiso, ay dapat may ngiti ka pa rin sa Diyos. Amen? A smile in the midst of your trial. Amen? Oh, sabi ng Panginoon, it is a joy that remains. Ang duto, ang smile natin ay hindi pwedeng panghabang buhay. Amen? Mapupulikat ang mukha mo. Pero kahit wala ka ng smile, pwedeng may joy pa rin sa iyong puso. Kahit bumababa na ang luha, kahit puro bagsak ka sa subject, ay pwede pa rin may joy of the Lord sa iyong puso. Sabi nga ni Pastor Regan, Barrera ay nag-zero sa quiz, pero pastor na ngayon. Amen? What an encouragement! Amen? Wow! Amen? Sino to? Okay? Wow! Anong pangalan mo? Ha? Alvin! Zero sa quiz. What a comfort. Amen? You cannot smile all the time. Isipin mo, Bible student, tatawag ang nanay mo sa probinsya. Tatawag yung tatay mo, namatay yung nanay mo, nahulog sa bangin. Tapos nakasmile ka pa rin. Aba, may tama na yun, amen? Hindi lagi nakasmile, but you can always have the joy that remains. Now remember, anong konteksto ng ating talata ngayon nung sinabi ng Panginoon, you will have joy that remains? Anong hinaharap ng Panginoon? Krus ng Kalbaryo. Krus ng Kalbaryo. There's no circumstance na dapat wala kang joy of the Lord. Hinarap niya yung krus. Pero sabi niya, for the joy that was set before Him, He endured the cross. It's a joy that remains. Now, itong susi doon. Paano magkaroon ng joy that remains? Nakalink yun sa source ng iyong joy. You see, the source of your joy, kung ito'y nakalagay sa mga bagay ng mundo, ang joy mo pabago-bago. Karamihan ng tao, their joy is in power, their joy is in positions, their joy is in possessions, their joy is in people, or their joy is in pesos. Ang problema, lahat yan nagbabago. Ang tao, nagbabago. Ang tao, bibiguin ka. Ang posisyon, nagbabago. Ang power, hindi dapat hinahangad. Ang pera, pagbukas mo na sa GCash mo, may nag-hack na lang bigla, wala na. Amen? Parang marami nakarelate. Ang problema, lahat yan nagbabago.
Kaya pag diyan mo nilagay ang iyong joy mo pabago-bago, ang maganda tonight, ilagay natin ang ating joy sa hindi nagbabago at yun ang ating Panginoong Hesus Kristo. Jesus never changes. Amen? He is with us. He's the same yesterday, today, and forever. Amen. That's why I can have a joy and you can have a joy that is steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. Sapagkat ang sabi ng ating tagapagligtas sa atin, I will never leave thee nor forsake thee. Hindi kita iiwanan at hindi kita pababayaan. Amen. Our joy is in the Lord. That's why it is a joy that can remain. Magkasakit ka, you can still have joy in the Lord. Mabigo ka sa panliligaw, you can still have joy in the Lord. Ikaw ulit. Amen? Zero na nga sa quiz. Balik first year pa. Amen? Nothing can take away the joy of the Lord. Amen? Anong quality ng ganitong joy? Una, it remains even in sorrow. Look again in our text, John 16 verse 20. John 16 verse 20. Sabi, isang preaching to ng Panginoon. Sabi niya, Verily, verily, I say unto you that ye shall weep and lament, but the world shall rejoice, and ye shall be sorrowful, but your sorrow shall be turned into joy. Amen? Jesus says, yes, there will be sorrow. Yes, there will be weeping. But if you know the Lord, weeping may endure for the night, but joy cometh in the morning. Pag bumagsak ka, pwede naman magulit. Amen? Mag-ulit ka next year. Joy cometh in the morning. Amen. You see, there is joy in serving Jesus. Joy that triumphs over pain. Fills my soul with heaven's music till I join the glad refrain. It is remaining in sorrow. Pero hindi lamang yon. It is a joy that remains even in trouble. Amen. Trouble. Ano yung trouble, pastor? Tignan mo yung katabi mo. Amen. Yan ang trouble. Amen. Trouble, John 16 verse 33. Tingnan niyo po, John 16 verse 33. It's hard to do, pero pangako ng Panginoon, these things have I spoken unto you, that in me you might have peace. In the world, you shall have, tribulation or trouble. Magkakaroon po talaga ng pagsubok at hirap. But look what it says. Be of good cheer. I have overcome the world. Amen? Be of good cheer. Ibig sabihin, pwede kang masaya kahit sa harap ng matinding problema, kahit sa harap ng matinding project, kahit sa harap ng matinding babayaran. Amen? You can still have joy in the Lord because it is a joy that endures in tribulation. Sabi ng Panginoon, sa mundo ay marami talagang gulo, pero sa akin huwag kayong mag-alala. Be of good cheer. I have overcome the world. Kung hinarap niya yung cross ng may joy, we can face anything with the joy of the Lord. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Kaya nagtataka na lang ako, ba't yung ibang Kristiyano pag may problema, parang patay ang Diyos sa mukha nila? Parang wala ng pag-asa. Parang nahulog na yung pustiso. Amen? But in humanity's darkest hour, Jesus showed us that joy can continue on. Amen? Hinarap niya yung cross. Now look at another verse, 2 Corinthians 7 verse 4. 2 Corinthians 7 verse 4, kasi ang pangako nito ng Panginoon ay na-apply ni Apostle Paul sa kanyang buhay. 2 Corinthians 7 verse 4. Sabi ni Apostle Paul, natutunan niya, 2 Corinthians 7 verse 4, I am exceedingly joyful in all our tribulations. Imagine that. Sabi niya, sa harap ng matinding mga problema, masaya pa rin ako. Diba, tinuturo natin sa mga bata, I've got the joy, 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 down in my heart. Down in my heart. Down in my heart. I've got the joy, 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 down in my heart. Down in my heart to stay. Ba, inaawit mo yun ng bata ka, bakit ngayon wala na ang joy of the Lord sa iyo? Amen? It's down to stay. Amen? Hindi binigay ng sinumang tao, kaya hindi kayang tanggalin ng sinumang tao. This joy that I have, the world did not give it. It comes from the Lord. It is a joy that remains in sorrow and it remains in
trouble. Amen? Aba, pag trouble, naalala nyo nangyari doon kay Apostle Paul, doon sa Acts 16. Acts 16, verse 25, you know the story. They were thrown in the jail. Verse 25 says, and at the midnight, Paul and Silas prayed and sang praises unto God, and the prisoners heard them. Sila po ay binato doon sa pinakabulok na parte ng jail. Pinakamadilim, walang ventilation, walang bintana, walang CR. At the time that they're expecting, the soldiers are expecting to hear mula doon sa malalim, mga reklamo, mga complaints, the voice of complaining, the voice of cursing, the voice of crying. Aba, at midnight, iba ang kanilang napakinggan. It was the joy of praises unto God. Amen? Narinig na lang nila, biglang may umaawit na hymnal. There's victory, amen? Victory in Jesus. There's joy in serving Jesus. Bakit? Sapagkat ang pangako ng Panginoon, where 2 or 3 are gathered in my name, there I will be in the midst of them. Hindi nagbukas ang pinto para lang palabasin sila, kundi dahil papasok ang Diyos. Amen? Because where 2 or 3 are gathered, nandun ang Panginoon. They have the joy of the Lord. Even in those circumstances. Kulungan yon. Bakit ikaw, dorm, nagrereklamo ka? Bakit ikaw, dorm, nagmumura ka? Bakit ikaw, dorm, gumagawa ka ng mga mali? Amen? But Paul and Silas, they praised God in the midnight hour. Amen? Natuklasan nila, there's joy in serving Jesus as I walk alone with God. 'Tis the joy of Christ, my Savior, who the path of suffering trod. You see, it's a joy that is remaining in sorrow, remaining in trouble. Pero hindi lamang yon. It is remaining in affliction. Affliction. Look quickly at 1 Thessalonians 1, verse 6. 1 Thessalonians 1, verse 6. Itong natuklasan ni Paul, the joy that remains. Sabi sa 1 Thessalonians 1, verse 6, and you became followers of us and of the Lord, having received the word, now tignan nyo, in much affliction, with joy of the Holy Spirit. Affliction. Affliction na may joy. Affliction is anything that causes you pain. Maring nandito ka, you have a physical affliction. May sakit ka. Maring you have a financial affliction. Amen? Maring may nagpapahirap sa iyo. But affliction with joy in the Holy Spirit. There was a missionary, ang pangalan niya si Joe Scriven. Si Joe Scriven nagmisyon sa Canada 100 years ago. Nung ang tao doon ay puro Indian, puro may pana. Amen? Siya ay galing Ireland. Nagpunta siya doon para magmisyon. At iniwan niya sa Ireland ang kanyang fiancé. Sila'y dapat ikakasal. At plano nilang ikasal. Nung nauna yung missionary, nung sumunod yung kanyang fiancé, kinabukasan ng arrival niya ang kanilang dapat nakasal. Pero sa biyahe nila, she drowned in a tragic accident. Itong tao na to, na mahal niya ang Diyos ng kanyang buong puso, ay sinalubong ang bangkay pagkarating at nilibing ang kanyang dapat na ikakasal. 1 year later, he wrote these words na ating inaawit. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Have we trials and temptations? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Natuklasan niya, yung natuklasan ni Apostle Paul, that there is a joy that remains, that will sustain you through anything. Pero kung nakatali ka sa sarili mong lakas, bibiguin ka nito. But if you abide in the joy of the Lord, you will be able to continue through anything. You see, it is abundant. Amen? It patuloy sa affliction. And also, patuloy kahit sa harap ng kawalan. It remains in sorrow. It remains in trouble. It remains in affliction. And it remains even in times of losses. Kalugian. Paano kung mawala lahat sa iyo? Paano kung bukas ang GCash mo, walang laman? Sabi ng iba, Pastor, wala na talaga laman ang aking GCash. Paano kung bukas balik per share ka? Will you still have the joy of the Lord? Isang example, go
to the Old Testament book of Habakkuk. Habakkuk chapter 3, verse 17. Habakkuk chapter 3, verse 17. Siyang Israel ay nawala ang blessing. Sinabi ng Panginoon, pag sumunod ang Israel, may blessing. Pag hindi sumunod sa salita ng Diyos, mawawala ang blessing. Habakkuk chapter 3, verse 17. The Bible says, although the fig tree shall not blossom, neither shall fruit be in the vines, the labor of the olive shall fail, and the field shall yield no meat. The flock shall be cut off from the fold, and there shall be no herd in the stalls. Verse 18, yet will I rejoice in the Lord, I will joy in the God of my salvation. Nakuha nyo? Amen? Tagalogin natin. Bagamat hindi na mamunga ang mga puno, at hindi na rin mamunga ang mga ubas, kahit malanta ang pamumunga ng olibo, at walang aanihin sa mga bukirin, kahit namamatay lahat ng mga tupa, at mawala ang mga baka sa kulungan, at kahit maubos ang aking Gcash, at magsiro ako sa quiz, maggagalak pa rin ako, at magsasaya dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Amen? Kahit anong mangyari, hindi mawawala ang ating kaligtasan. Amen? That's why it is a joy that remains in the Lord. We have a joy maglingkod. There is joy in serving Jesus. Hindi kayang tanggalan ng sinong mang tao o sinong mang bagay. Amen? Because you are sustained by the very hand of God. Amen? You have to make up your mind na kahit anong dumating sa buhay mo, I am going to rejoice in the Lord. Amen? There is joy that never shall depart. So number one, it is a joy that is required. Number two, it is a joy that is of the Redeemer. Number three, it is a joy that remains. And lastly, it is a joy that revives. Amen? It is a joy that revives. Sapagkat sabi ng Bible, the joy of the Lord is your strength. That means sa mga panahon that you need revival. Sa mga panahon, wala ka ng strength. Wala ka nang, sabi ng Panginoon doon sa book of Nehemiah, the joy of the Lord will be your strength. Sa mga panahon, wala ka nang physical strength. Wala ka nang material strength. Wala ka nang financial strength. Then, magkikick in, and the joy of the Lord will be your strength. Amen? Yan ang sasalo at sasagot sa iyo at makakapagpanatili sa iyo. It is the fuel upang magpatuloy ang Kristiyano. Kaya nga po ang tawag dito, joy unspeakable and full of glory. Ibig sabihin, hindi ma-explain. Pagtingin sa iyo, marahil lang yung mga dating ka-school, sa labas, o yung family na unsaved. Bakit masaya ka dyan? Sa PHBC. May pera ba dyan? May pera ka dyan? Wala. May benefits ka dyan? Wala. May material things ba dyan? Wala. May pogi bang mga estudyante dyan? Lalong wala. May mga magagandang estudyante ba dyan? Wala. May mga handsome pastors and teachers ba dyan? Meron! Amen? Meron! Pero higit pa roon, ang sabi ng Bible, there is joy unspeakable and full of glory. Hindi maunawaan, hindi ma-explain, pero somehow, nakakapagpatuloy tayo, sustained by the joy of the Lord. If you believe that, say aloud, Amen! It's the joy na bigay ng ating Panginoon. Kaya, until the Lord returns, let us serve Him joyfully, faithfully, and powerfully. Amen? Huwag ka mag-quit. Huwag ka mag-quit. Pag wala na yung joy sa paglilingkod mo, ang solusyon, hindi mag-quit. Ang solusyon, bumalik ka sa source ng iyong joy. At hingi mo sa Kanya, Lord, restore unto me the joy of my salvation. Amen. Ang solusyon nyo, our heart. Ang solusyon ang puso. Amen? Huwag ka mag-quit. Bumalik ka sa Panginoon. Say, God, put the joy of the Lord back in my heart so I can go on. Amen? In closing, let the Lord restore your joy. Let the Word refresh your joy. And let the Spirit revive your joy. Abiding with the joy of the Lord. Ang good news, hindi ka gustong mawala ng Diyos. Pag wala na yung joy sa iyong ginagawa, lumapit ka sa altar ngayon. Ganun lang kadali. God, give me the joy back in my heart.
and He will show you the joy in serving the Lord. Amen? Amen. Tayo po manalangin.